si Kuya Rev, ask kita, sino po ba ang founder ng religion nyo? At sino ang founder ng Catholic? So, ang founder ng religion namin, walang iba, ang Panginoong Kristo Jesus. Ipinakita niya yung tamang pamumuhay. Diba? Sa Pilipos 2, nagpakababa, nagpakumbaba, nagmasunurin, masunurin, nagbigay, ipinagkaloob ni Jesus ang kanyang buhay para sa kaligtasan natin. So, sino ang founder ng Catholic? Siyempre, hindi naman si Kristo Jesus, bagamat sinasabi nila si Jesus. Noon, noong 19th century, pag ni-research mo, ang kanilang founder, sabi nila si Santo Papa eh. Ngayon na lang nagbago kasi dinevelop na, pinablish sa computer sa Google. Pero pag binalikan mo, kailan lang nila sinabi na si Jesus ang kanilang founder? Neto lang 20th century. Pero nung sinauna pa, hindi nila talagang inaamin at wala silang lakas ng loob para sabihin si Kristo ang kanilang founder. Sa ilang pag-aaral pa, mababalikan sila kay Roman Constantine at kay Emperor Theodosius na doon lamang nagkaroon ng salitang Romano-Katoliko. At 18th century lamang, lumipas na ang 1,000 taon at 800 bago lamang nila sinabi na sila ay Roman Catholic Church na itinatag ng Panginoong Kristo Jesus. So huli na sila sa eksena. Pero ang religion na kinaaniban ko, ang Kristyanismo, si Kristo Jesus ang nagtatag, na ngayon ay kilala kami sa pagkakakilanlang mga Baptist. At dahil nagsasama-sama ang Baptist, kaya tinawag na church. Kasi sa Biblia, ang church ay kalipunan, samahan o katipunan ng mga taong naligtas dahil sumampalataya kay Kristo Jesus, kaya nabautismuhan, Baptist. Ano? Sa Biblia, ang may otoridad na bumautismo sa tao sa tubig, walang iba, ang isang Baptist. Kaya si Kristo Jesus, kung susundan ninyo, kanino nagpabautismo si Jesus para sundan natin siya sa tubig? Kanino? Diba? Sa isang Juan na ang kanyang pagkakakilanlan ay the Baptist. Kasi yung the Baptist doon ay otoridad na ipinagkaloob sa kanya ng langit dahil siya ang babautismo. Parang ganito yan. Sa mga nagmamahalan, pwede kayong magpakasal sa walang lisensya, sa walang authority. Pero naikasal kayo, kompleto yung handaan ninyo, may mga ninong-ninang kayo, maraming dumalo, may picture pa. Pero walang lisensya yung nagkasal. Anong tawag sa kasal na yun? Null and void. Walang bisa. Sayang. Bagamat ikinasal sila, pero walang bisa sa batas. Ngayon, kung magpapakasal ka naman sa lisensyado, lihitimo, talagang binigyan ng lisensya ng Philippine Statistic Authority, binasbasan ng kanilang simbahan, at siya ay may karapatan talagang magkasal, ikakasal kayo kahit wala ng mga handaan kahit wala ng maraming ninong at ninang, o wala masyado nakakalam. Basta't merong 2 o 3 saksi. Yung kasal ba ninyo magkakaroon ng visa? Yes, dahil yung nag-officiate ay may authority, may lisensya. Ganon din sa bautismo. Ang isang Baptist, ang lisensyado, otorisado na bumautismo sa tubig. Kaya kung susundin mo si Kristo Jesus, sundan natin siya. Hindi siya nagtungo sa pare, sa ministro, o sa kung sino man. Sa isang Baptist preacher. Ano po ang pangangaral ni Juan Bautista? Diba? Masdan ang ordero ng Diyos. Tinuturo niya ang tao sa Panginoong Kristo Jesus na nag-aalis ng kasalanan ng sangkatauhan. Kaya bilang Baptist preacher, wala akong ibang unang ituturo sa inyo kundi si Kristo Jesus na ating tagapagligtas, ang ordero ng Diyos na naglilinis ng ating kasalanan. At babaguhin ka niya. Anong klaseng pagbabago? Yung dating isang stick ka lang magyosi, isang kahan na, marami na, hindi ganun. Yung dating lalaki ka, tapos naging bakla na, hindi ganun. Banal na pagbabago ang ginagawa ng Diyos. Amen ba mga kapatid? So yun po ang sagot natin kay Kuya Rebs. So ang founder ng Catholic, hindi po ang Panginoong Kristo Jesus, at meron tayong maraming referensya dyan. Mismo ang mga pari nila umaamin that the Roman Catholic Church is not founded by the Lord Jesus Christ. Bagamat sa iba, sinasabi nila.
Pero neto na lang yan nila inangkin at naglakas ng loob na magsabi. Ano? Kasi nagkakaroon na ng pagsusuri, pag-aaral ang maraming tao, lalo sa Biblia. Next.